Normal po ba na magkaroon ng ganito sa ari ko? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Hello everyone! So once again, it's me po, Sarah MFC, ang inyong lingkod. So for today's vlog, ang topic po natin ay isa sa mga request po ng ating subscriber, So nag-comment si Sir, I think sa ating last vlog, So baka naman daw pwedeng i-discuss natin yung tinatawag na purely penile papules. So may idea po ba kayo mga sir kung ano tong PPP, So ang mga katanungan, katulad din po ba to ng tinatawag na sexually transmitted infection or STI or STD? So nakakahawa po ba to kapag nakipagtalik dito? Paano po ba to gagaling, So paano yung mga treatment? Mabisa po ba yung mga home treatment, kung gagawin namin? So samahan nyo na po ako, i-discuss natin to lahat. So samahan nyo na po ako and let's start. Okay, so ano po ba itong tinatawag na purely penile papules? Tinatawag din po itong mga madamin sir na hirsutoid papillomas, They are very tiny, Napakaliit lang. Para silang whiteheads natin sa ilong. Yung mga, pag ginagano nyo, yung mga nalabas na puti-puti, So skin-colored bumps siya, mga ganyan-ganyan nga, na matatagpuan lamang po sa inyong head part ng inyong penis or yung glans penis, So for example, ito ang ari ni sir, ito yung head part, itong white area ito, sa ilalim niyan, dyan palibot na yan, dyan mo matatagpuan yung purely penile papules, na parang whiteheads na maliliit, So ang katanungan, kasi syempre bumps yan, may mga ganyang whiteheads, parang gano'n, parang whiteheads. Ang katanungan, nana po ba yung nasa loob nito or pus? Hindi po mga madamen sir, Hindi po pas ang nasa loob niyan, okay? So, ito pong purely penile papules, nangyayari po ito or sabihin natin nag-a-appear po ito kapag ang lalaki po ay nasa puberty stage or after puberty stage, Yung mga nagkakabuk na sa kilikili sila, So, medyo nagiging na rin yung kanilang boses, malagom, nasa puberty stage. Usually, talagang nag-a-appear yung ganitong PPP, And, of course, din po mga madamen sir, na-appear din sila saan? Sa mga uncircumcised penis. Opo, yung mga hindi pa natutuli, So, another question, nakakahawa po ba itong tinatawag na PPP? Hindi po. Harmless po sila, mga madamen sir. Good thing, Harmless po sila. Iba po ang PPP sa STI, So, kung mapagkukumpara mo yung genital warts, ang genital warts po kasi kinoconsider na po sila as, human papilloma virus, o sabihin natin HPV. So, isa po sila sa mga STI, okay? Yung mga sexually transmitted infection, yung genital warts, So, yung genital warts, mapapansin nyo, anong difference po niya sa tinatawag na PPP? Ang PPP lamang po, sir, mga madam, So, natubo lang po sila around the head of the penis. Dito lamang po. Pero po, ang genital warts, contagious po sila. Ibig sabihin po, nangahawa, nakakahawa, So, ibig sabihin, yung genital warts, pwede sa inyong anus o yung butas na inyong puwet. Pwedeng madama yung inyong groin, yung singit, Ninyo, pwede ring madama yung inyong binte. Meron kayong magkaroon sa inyong bibig, sa inyong dila, So, nakakahawa po yung tinatawag na genital warts. Unlike dito po sa PPP, harmless lamang po sila. And, hindi po sila napupunta kung saan-saan. Daman lamang po sila saan? Sa around ang inyong penis. Okay, so sunod na katanungan. Ano po ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng PPP ang mga kalalakihan? Okay. So, actually po mga madam and sir, it's still unknown. Marami pa po talaga mga sakit ngayon na hindi pa rin po natin alam ang mga sagot kung bakit nagkakaroon ng ganitong klase. Isa na po dito ang PPP, So, isa sa mga risk kung bakit nagkakaroon nito, posible na sinasabi nila under research, na yung mga uncircumcised penis. Pero hindi po dahil sa infection kung bakit nagkakaroon ng PPP ang mga kalalakihan. So, ibig sabihin, hindi dahil sa sakit. Usually, under adolescent stage, nalabas talaga siya. Para siyang skin variation, nalalabas na lang. Okay, so follow-up question na rin po natin, So, madam, kasi nga, sinabi mo na bump siya, para siyang whiteheads. Ang sarap po kasi niyang pisa-pisain. Yung tirisin, yung ganon, yung tinitiris. Normal po ba o pwede po bang magtires ng tinatawag na penile papules, Kung maaari mga madam and sir, wag po natin tirisin yung ating mga penile papules dyan kung meron. Bakit po? Kasi port of infection po yan. Ibig sabihin po, pag may nag-break o sabihin natin may nabutas nga dyan kasi nga nag-prick ka
ka o sabihin natin nagtiris ka dyan, so may open wound. So pwedeng magkaroon ng infection. Doon pa lang ikaw magkakaroon ng infection. Pero yung mismong PPP, hindi siya cause ng infection sa inyo. Okay, so next question na paano po ba yung gamot dito sa tinatawag na PPP? Kung kanina ang cause ay hindi natin alam kung bakit nagkakaroon ng PPP itong mga kalalakihan, ang treatment naman po natin, wala po tayong treatment. Kung sakali po na-diagnose ni doc na yan talaga ay PPP. So before po tayo mag-diagnose ng basta-basta, kasi doktor lamang po ang nagda-diagnose ng ating mga sakit, so kailangan pumunta tayo sa ating urologist or sabihin natin dermatologist para ma-diagnose kung yan po ba talaga ay PPP o sabihin natin hindi viral warts. So kasi kapag viral warts, so it's an infection. So pwede siyang STI talaga. Nakakahawa siya, contagious. Kasi samantalang ang PPP, hindi po siya nakakahawa. Harmless lang po siya. At kung na-diagnose nito na ito ay PPP, ang treatment po dito ay wala. Wala po, it will go on their own. So, mawawala na lang yan. Para yung sipon, na kahit hindi mo gamutin, viral infection, after 1 week, 2 weeks, sabihin natin, wala talaga. So, minsan nga, days lang, mawawala na yung sipon mo. Kahit hindi mo yan inuman ng antibiotic. Kasi ang antibiotic sa bacterial infection. So, pag viral infection, para yung bulutong, kahit hindi mo yan inuman ng gamot, nawawala talaga yan. So, ganun din po ang tinatawag na PPP. Okay, so follow-up question. Madam, naiirita po kasi talaga ako eh. So, ang pangit tingnan, So, yung partner ko makikita ng ganun. Parang nakakawalang gana or sabihin natin, yung confidence ko sa aking sarili na baba. Pwede bang maalis yan? Wala ba talagang paraan? Kasi ang tagal nung maaalis na lang. Wala po ba talagang mabilis ang paraan na maalis na agad? Meron naman po, sir. Kung psychologically, ikaw, sabihin natin naiirita, meron ka ng psychological distress na nangyayari, pwede ka pong pumunta sa inyong dermatologist. Maraming klaseng surgical, sabihin natin surgical procedure, like for example, yung mga cryosurgery, yung mga carbon dioxide laser surgery, mga ganon. So, sila yung mga mas nakakaalam. Pwede po yun na sabihin natin tanggalin nila yon So, depende po, makapag-usap na lamang po kayo sa inyong dermatologist. Okay, so next question, ma'am, nape-prevent po ba itong tinatawag na PPP? Okay, so kung kanina wala pa rin cause, so sa treatment, wala ding treatment. Dito sa prevention, sorry sir, pero wala din pong prevention. Hindi rin natin mapipigilan na lumabas yan sa inyong katawan. Okay, so last question, madam, nakakahawa po ba ang PPP kapag po ako nakipagtalik sa aking partner? Hindi po. Hindi po siya contagious, sir. Harmless nga po siya, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi po siya nakakahawa kahit po kayo ay makipagtalik sa inyong partner. Okay, so what is the bottom line of this vlog po? So, ang PPP, it's a normal skin variation po na tumutubo sa mga kalalakihan, sa head part ng mga kalalakihan dito sa kanilang glans penis, So, ito po ay nawawala na lamang, pagdating ng araw. As you get older, pag ikaw ay habang tumatanda, nawawala na lang po yan. So, hindi siya cause ng infection. Hindi rin po siya STI, mga madami, sir. Hindi po siya contagious, hindi po siya nakakahawa. Okay? So, kung sakaling may partner ka at gusto mo makipagtalik sa inyong partner, as long as si Doc ay na-diagnose niya na PPP, yaan, at hindi yan STI, hindi siya HPV na nakakahawa, kayo po ay harmless na pwedeng makipagtalik sa inyong partner. Wala po kayo dapat kabahan. Ikaba, I mean na mahahawa niyo po ang inyong partner. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully naiambag ko itong bagong topic natin sa inyo for today. So, maraming salamat po. God bless, thank you, and bye-bye. And yes, shoutout time po. Binabati ko po si Sir Marty Liedo. Hello, sir. Thank you so much for watching. God bless. And yes, isama na rin po natin si Sir Alvin Faderogao. Pero wala siyang sinabi kung taga saan si Sir. Pero hello, sir. Thank you so much for watching. God bless. And yes, isama ko na rin po si Sir Randy Saragpon. Hello, sir. Wala rin sir sinabi kung taga saan si Sir. Pero thank you so much for watching. God bless po. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다.